At anong ginagawa ng bastardong yan dito, ha Arnaldo? Sinong nagbigay ng pahintulot na paapakin yan dito sa pamamahay ko? Galit na tanong ni Rebecca sa asawang nakaupo sa hapag. Katabi ang panganay nitong anak sa katulong dati ng pamilya. Huwag mong bastusin ang pagkain, Rebecca. Bahay ko ito. My house, my rules. Kaya't ako magdidesisyon kung sinong paaapakin ko rito. Tiimbagang na sagot ni Congressman Arnaldo Castañeda sa asawa. Punong-puno na rito ang Ginoo, ngunit dahil sa kanilang anak at sa iniingatang reputasyon at pangalan, ay pinagtitiisan nito ang babaeng ipinakasal lang naman sa kanya ng mga magulang upang makatulong noon sa pangangampanya bilang mayor ng lungsod. Kung hindi lang namatay sa panganganak si Esmeralda, ina ng kanyang panganay na si Alejandro, ay ito ang pakakasalan niya dahil ito ang kanyang tunay na minamahal. Hindi mo na talaga ako iginalang bilang asawa mo. Alam mo na kinapupuutan ko ang anak ninyo ng babaeng yun. Huwag mong idadamay ang pangalan ng aking ina na wala na rito sa mundo. Don't worry, Rebecca. I'll leave soon. I only took my part as the eldest son of your husband to the woman he truly loved. Nanunoy ang putol ni Alejandro sa madrasta. Hayop ka! Isa ka lang namang bastardo! Rebecca! Malakas ang naging pagpalo ni Congressman Arnaldo sa lamesa. Marahas itong napatayo at tiimbagang napinukol ng masamang tingin ng hindi nagpapaawat na asawa. Napangisi si Alejandro dahil nagawa niyang pataasin ng tensyon, habang ang ginang ay hindi makapaniwalang mas pinapabura ng mahal na asawa ang anak nito sa labas. Eksaherada pa nitong sinapo ang dibdib. Umakto na tila aatakihin kaya't dinaluhan to ng mga katulong. Ang drama? Nakuha ko naman ang kailangan ko. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala, Rebecca. Dahil ito na ang huling tungtong ko rito sa impyerno kung saan ikaw ang reyna. Tumayo siya't nilagpasan ang nagsisisigaw na ginang. Tinatawag siya ng ama ngunit hindi siya lumingon kahit na isang beses. Sa totoo lang, ay barya lang naman sa kanya ang perang kinuha sa ama. Ngunit dahil gusto niyang inisin ang madrasa at kunin ang parte niya bilang anak ay taas noon na pumasok siya sa lungga ng mga ito. Sa kauna-unahang pagkakataon. Ito na ang una't huling apa ko rito. Sumpa niya sa sarili bago buhayin ang makina ng sasakyan. Sa bar kung saan siya nang nagmamay-ari ang destinasyon niya. Ipinagbili yun sa kanya ng kaibigang nag-migrate na sa States, kung saan nakatira ngayoy asawa na nito. Plano niyang lunurin ang sarili sa alak bago muling sumabak sa trabaho. Sa edad niya noon na 20 ay nakapagtayo siya ng isang computer shop. Sarili niyang pagsusumikap ang kanyang naging puhunan dahil ayaw niyang tanggapin ang ibinibigay ng ama ng walang matanggap na panunuya sa kapatid na kasalukuyang gobernador ng lungsod, lalong-lalo na sa madrasang matapobre at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pinatigas niya ang puso. Hindi sa kanya uso ang salitang awa. Nahasa siya ng panahon. At ngayoy kabilang siya sa mga bilyonaryong namamayagpag ang pangalan at negosyo sa Asia. Sa galing niyang computer shop owner noon ay nakagawa siya ng isang online game na ngayoy tinatawag na League of the Legends. Ang larong yon ang nagpaangat sa kanya. Pinag-aralan niya yun ng maigi hanggang sa isang kumpanyang nag-offer sa kanya ng trabaho. Hinasa siya ng chairman hanggang sa ipamana sa kanya ang kumpanya dahil hindi na nito kaya pang pamahalaan ang itinayong negosyo. Matandang binata ang tumulong sa kanya na ngayoy kasama ng Diyos sa kaharian nito. Maraming investor ang naniwala sa kakayahan niya, kaya siya napabilang sa mga magagaling na businessman ng bansa. Nababalandra din ang simpatiko niyang kabuuan sa mga magazine at ilang billboard sa syudad. Sa edad niya na 30 ay napanatili niya ang pagiging binata. Bagaman marami ang babaeng naghahabol at nagpapapansin sa kanya. Mapamodelo man, artista, businesswoman, at maging ang ilan sa kanyang mga empleyado. Hindi rin nagpatalo ang mga binabaing nagpapatayo sa kanyang balahibo. Nang marating ang heavenly bar, isinuksok niya ang kamay sa bulsa ng trousers na suot. Diretso siyang pumasok sa loob, matapos siyang batiin ng dalawa niyang bagong bouncer. Inalis niya kasi ang mga datihan dahil inirereklamong bastos at magaspang ang pakikitungo sa mga low-class na customers.
Mixed tequila. Baritonong anya sa bartender. Okay po sir. Magalang nitong sabi kapag kuway ginawang inuming hinihingi niya. Here's your drink sir. Inilapag nito ang hinalong inumin sa harap niya. Tumango siya dito bago simsimin ang inuming palagian niyang iniinom sa tuwing nasa ganito siyang lugar. Nahinto sa hangin ang plano niyang paglapag nang wala ng laman na baso, nang may malambot na kamay ang lumingkis sa kanya. Hi handsome, nag-iisa ka? Gusto mo samahan kita? Sa ibabaw ng kama. Nang aakit nitong bulong malapit sa tenga niya. Get your dirty hands off me. Nagbabanta niyang sabi na nagbigay kilabot sa babae. Kaya't dali-daling bumitaw at umalis. Napabuga ng hangin si Alejandro. Pinakang ayaw niya yung nililingkasan siya ng isang estranghera. Ayaw niya sa ganoong kilos at pag-uugali ng isang babae. Ipinagpatuloy niya ang paglagok ng alak hanggang sa magawi ang mga mata niya sa babaeng nagpupunas ng mesa. Naningkit ang mga mata niya ng pagmasdan nito. May kung ano sa kanyang nagsasabi na lapitan ng babae na nagtataglay ng maamong mukha. Ang mapupula nitong mga labi ay tila ba hinihipnotismo siya. Bakit ganito? Bakit siya naaakit sa waitress na wala namang ginagawa na kahit na ano upang makuha ang atensyon niya? Inosente lamang itong naglilinis ng mesang pinwestuhan ng mga babaeng customer kanina. Bago lang ba siya rito? Tanong niya sa bartender nang hindi man lang inaalis ang tingin sa magandang dalaga. Po? Takang tanong ng bartender. Nilingalinga pa nito ang paligid upang siguraduhin siya ang kausap ng kanilang boss. Her. Turo niya sa babae. Oo sir. Siya po si Alexa. Kapapasok niya lang po ngayon eh. Nagpa-part-time job siya rito para matustusan ang pangangailangan sa eskwelahan. Ang alam ko, graduating na siya sa susunod na buwan. Ulila na po siya sir kaya walang ibang inaasahan. Mabuti nga lang at umalis na yung isang waitress kaya pinayagan siya ni Manager Jeng na mag-part-time. Saad nito? Nagsalin siya ng inumin sa baso at saka iyon nilagok. Bigla namang kumuyom ang mga kamao niya ng may isang lalaki. Ang plano sanang humipos sa mapuputing hita noong Alexa nang mapigilan niya ito. Nagmistulan siyang kidlat sa bilis ng naging pagkilos niya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Pakilamero. Nagpupumiglas na saad ng lalaki. Pilit binabawi ang kamay. Lihim ang naging pagdaing nito nang pigain ni Alejandro ang magaspang nitong kamay. Aray! Mababali mo ng kamay ko! Hindi nito mapigil ang daing. Mister, nasasaktan niyo na po siya. Pumagit na si Alexa na walang kaalam-alam sa planong panghihipo ng lalaki. Kaya siya dito naaawa. You're welcome. Sarkastikong ani ni Alejandro. Ha? Sa lubong ang kilay na sambit niya. Hindi niya maintindihan kung para saan ang sinabi nito. Aray! Ano ba? Mababali ng butok sa kamay. Mangiyak-ngiyak na daing pa ng lalaki. Dahil mas diniinan pa ni Alejandro ang pagpiga sa kamay nito. Pasensya na, hindi na ako uulit. Basta't pakawalan mo lang ang kamay ko. Pangako nito. Doon lamang ni Alejandro binitawan ang kamay ng lalaki. Hector! Samuel! Tawag niya sa kanyang mga bouncer na kaagad namang lumapit at naging handa sa ibibigay niyang utos. Kalad ka rin yung pangahas na yan sa labas. Siguraduhin niyong hindi na makakapasok ang ganyang klase ng mga tao sa aking pinamamahalaang negosyo. Maotoridad niyang utos. Masusunod, boss. Magalang at halos chorus pang sagot ng dalawang lalaki na merong malalaking katawan. Natigalgal naman si Alexa. Hindi niya akalaing sinaklolohan pala siya ng owner ng pinagtatrabahuhan. Nakamot niyang bigla ang batok. Nahihiya siya sa nagawa lalo't ito pala ang kanilang boss. Pasensya na po sir. Hindi ko naman po kasi alam na ganun ang ginawa ng lalaki na yon. Naipagtanggol ko patuloy. Sinserong paghingi niya ng paumanhin. You're new here? Bruskong tanong niya imbis na bigyang pansin ang paghingi nito sa kanya ng paumanhin. Pasimple ang naging paghagod niya sa kabuuan nito nang hindi ito sa kanya mailang. Maliit lamang pala ito dahil hanggang dibdib niya lang. Ngunit kahit na maliit lamang itong babae, para sa kanya'y perpekto ang hubog ng katawan nito.
Nilinis niyang biglang lalamunan nang huminto mga mata niya sa malulusog nitong hinaharap. Inilihis niyang tingin kapag kuwa'y tumikim. Opo, kanina lang po ako nag-start. Salamat nga po pala sa ginawa niyo kanina. Do I look too old for you? Seryosong tanong niya dahil panay ito po at opo sa kanya. Mukha po kayong mas matanda sa akin. Matapat at magalang nitong sagot sa kanya. How old are you? Seryoso pa ring tanong niya. 23 po, sir. If I offer you a job, tatanggapin mo ba? Ano pong trabaho? Be my bed warmer. 1 million will be yours kapag pumayag ka. Walang pakundangang alok niya sa dalaga na nagpakunot sa makinis nitong noo. Nakadrugs ho ba kayo? Waitress ho ako, hindi hostess. Mali po sir kayo nang nilapitan. Hindi ako ganyang klase ng babae. Excuse me, marami pa po akong kailangan linisin sir. Disappointed siya sa lalaki. Natuwa siya na mabait at merong malasakit ang kanilang boss. Ngunit may dahilan pala ito kaya siya nito iniligtas sa manyak dahil ito ang mamanyak sa kanya. Tinalikuran niyang lalaki at binalikan ang ginagawa. Napangisi na lamang si Alejandro dahil ito pa lang ang unang beses na lumapit siya sa isang babae at ngayon lang din nakaranas ng rejection. Nagmukha pa siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil sa walang pakundangang alok niya rito. Napahalukip-kip siya nang bumalik sa pwesto. Bawat galaw ng dalagay sinusundan ng kanyang mga mata. Nahuli pa siya nito ngunit imbis na mag-iwas ng tingin ay kinindatan niya pa ito. Natatawa na lamang siya sa sarili. Naboboard na siya sa buhay. Ano ba naman yung kumuha siya ng babaeng magbibigay init sa mga gabi niyang nanlalamig? Si Alexa lamang ang natitipuhan niyang dalhin sa ibabaw ng kanyang kama. Dahil ito lamang ang nagawang kuhanin ng atensyon niya. Nang wala man lang itong ginagawa. Ni hindi nga ito nag-effort na makuhang interes niya. Natapos ang oras ng trabaho kaya't inayusan ni Alexa ang sarili. Matapos niyang hubarin ang uniforme, ay lumabas na siya sa dressing room at diretsyo nang lumabas matapos makuhang bayad niya para sa naging trabaho niya ngayong gabi. Sa gitna ng kanyang paglalakad, ay may isang itim at magarang sasakyan ang huminto sa harapan niya. Kaya't napahinto siya at ginawang panangga ang palad upang hindi gaanong masilaw sa ilaw ng sasakyan. Get in the car, ihahatid na kita. Otomatikong nagsalubong ang kilay ni Alexa nang sa pagbukas ng bintana ay mukha ng para sa kanya ay sanggano at sanggago nilang boss ang bumungad sa kanya. Salamat na lang po sir, kaya namang maglakad nitong mga paa ko. Makakauwi naman ako kahit na hindi niyo ako ihatid. Tsaka nag-iingat lang din ho ako, mahirap na. Baka gapangin niyo ako di na walang iniingatan ko. Maghanap na lang ho kayo ng ibang mabibiktima. Wag na ho ako dahil mabibigo lang kayo sa akin. Maiwan ko na ho kayo sir. Pagkasabi pumihit na siya at umalis. Ngunit nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang mapahinto dahil sa malalapad na kamay ngayon ay humahawak sa palapulsuhan niya. Pwede ko kayong idemanda sa ginagawa niyo. Lalo't wala ho tayo sa trabaho. Nang haharas na ho kayo ng empleyado niyo Pikit matang pagpapaalala niya rito. Nagtitimpi siya kaya niya naipikit ng mariin ang mga mata. Naging marahas ang pagpapaharap ni Alejandro sa dalaga. Put me behind bars kung kaya mo. Paghahamon niya. Ngumisi siya rito nang mag-init ang buong mukha nito. Alam niyang sanhiyo ng inis, ngunit wala siyang plano na pakawalan to. Sir, please lang. Nakikiusap ako sa inyo. Bitawan niyo na ho ako dahil kapag hindi niyo pa ako tinantanan, magsisisigaw ako rito. Ikaw rin, masisira ka sa mga tao. Banta niya. Maraming tao ang dumadaan na talagang maiiskandalo ito kapag kinuha niya ang atensyon ng mga taong nasa paligid nila. Okay, I'm sorry. I'm just drunk. Pero seryoso ako sa offer ko. Kapag nagbagong isip mo, i-contact mo lang ako sa number na ito. Inabot niya ang calling card tsaka ito binitawan. I'll drive you home. Don't worry, hindi kita gagapangin. Katulad ng inaalala mo. Magtitino ako hanggat hindi ka pumapayag. Naging mahinahon siya hindi dahil sa pagbabanta nito, kung hindi dahil sa nakita niyang takot na gumuhit sa mapupungay nitong mga mata. Ayaw niyang matakot ito sa kanya kaya't hindi niya napadadaanin sa pilitan. Please, gusto ko lang masigurong ligtas kang makakauwi.
Dagdag niya pa. Napabuntong hininga naman si Alexa. Dama niya ang sinseridad nito. Wala na rin siyang ekstrang pera maliban sa perang sinahod niya ngayon at ipambabayad niya sa landlady ng inuupahan. Kaya't upang hindi na humawa pang diskusyon, ay pumayag na lamang siya nang tantanan na rin siya nito. Diyan mo na lang ako ibaba. Turo niya sa isang bahay paupahan kung saan siya tumutuloy. Salamat. Pagkasabi bumaba na siya at walang lingon-likod na pumasok sa inuupahang kwarto. Pagod niyang ibinagsak ang sarili sa manipis niyang kutsyon. Nag-alarm muna siya bago sana matulog nang makatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Tinatamad man dala ng pagod ay bumangon pa rin siya upang kunin ang cellphone sa shoulder bag. Hello? Sino to? Bungad niya nang sagutin ang tawag. Ate, ako to. Garalgal ang boses na saad ng nasa kabilang linya. Otomatiko siyang bumangon. Binalot na siya ng kaba. Alona? Ano nangyari? Puno ng pag-aalala niyang tanong. Ate, kukunin niyo na ako dito kay Tita Minerva. Hindi ko na po kayang ginagawa nilang pagmamalupit sa akin eh. Si Tio, natatakot ako sa kanya. Yung mga tinginan niya parang niya akong hinuhubaran. Ang sabi ni Tia, makakawala lamang ako sa poder nila kapag tinubos mo na ako. Ate, ayoko na rito. Pakiusap, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya. Mga walang hiya sila. Ang sabi, maayos ka dyan at naibibigay ang kalahati ng ipinapadala ko na siyang ginagamit mo sa pag-aaral. Mga ganid. Mga walang puso. Tahan na. Gagawan ni ate ng paraan. Kukunin kita dyan pangako. Hintayin mo lang si ate ha. Babawiin kita dyan bukas sa bukas rin. Naghihimutok ang damdamin niya. Hindi niya sukat akalain na ganito palang dinaranas ang nakababatang kapatid sa kamay ng kanilang natitirang kadugo. Kung alam niya lamang nahahantong sa ganitong lahat, hindi niya na sana ipinagkatiwala ang kapatid sa masama pala niyang tiyahin. Inalo niyang kapatid at pinilakas ang loob bago ibaba ang tawag. Kinalkal niya sa bagang ibinigay ni Alejandro. Dali-dali niyang idinayal ang numero nito. Makailang beses din niyang inulit-ulit ang pagtawag sa numero ng lalaki bago nito sagutin ang tawag niya. Sir, tinatanggap ko na po ang alok niyo. Handa akong maging alipin mo hanggat kailan mo gusto. Basta't ibigay mo ora mismo ang pinangako mong pera. Bukas sa bukas din kung maaari. Kailangan ko ho ng pera kaya ako nagiging desperada. Hihintayin ho kita. Pagkasabi, ibinaba na niyang linya. Gumuhit naman ang pagtataka sa seryosong mukha ni Alejandro. Nagtataka siya kung bakit binawi ni Alexa ang naging pagtanggi nito. Pabor man sa kanya ay naroroon pa rin ang pagtataka. Kaya't upang masagot ang mga katanungang bumabagabag sa kanya, tumayo siya sa pagkakahiga at kumuha ng pera sa kanyang safe. Tsaka yun isinilid sa bag. Nagpalit siya ng panggayak na damit tsaka kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Tulog na ang mga katulong niya sa mansyon kaya't wala siyang mapagbilinan. Matapos tunguhin ang garahihan, ay pumasok na siya sa SUV tsaka yun minaneho patungo sa kinaroroonan ni Alexa. Habang nasa daan ay dinukot niya ang cellphone sa bulsa. Tinawagan niya ang numero ng dalaga upang ipaalam dito na pupuntahan niya ito. I'm on my way. Dala ko na rin ang pera. Kung may kailangan ka pa, nakahanda akong tulungan ka. Yun lang at ibinaba niya ng linya. Tila naman nabunutan ng tinik ang dalaga. Walang patid sa pagdarasal na sana maging maayos ang kapatid. Inayos niyang sarili dahil hindi niya tatanggihan ang alok na tulong ng lalaki. Wala na siyang ibang mahihingian ng tulong. Meron naman siyang kaibigan ngunit hindi ganoon kakapal ang mukha niya upang lumapit at magmalimos ng tulong. What happened? Bungad kagad sa kanya ni Alejandro nang salubungin niya ito. Mahabang kwento eh. Mas maiging nasa loob ng sasakyan na lang natin pag-usapan. Hindi ko natatanggihan pang tulong mo. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagsaklolo mong to sa akin. Susunod ako sa kasunduan matapos nito. Okay. Sabay silang naglakad patungo sa pinagparkingan niya. Pinagbuksan niya ito at nang makapasok ay umikot na siya at pumasok na rin. Pwede ko na bang malaman kung bakit biglang nagbago ang isip mo? Tanong niya. Kasalukuyan na nilang binabaybay ang tahimik na kalsada.
Ang kapatid ko, iniwan ko kasi siya sa tiyahin namin nang sa ganun magawa kong makipagsapalaran dito sa Maynila. Wala akong kaalam-alam na ginagawa nilang katulong ang kapatid ko. Sinasaktan din nila at mas lalong nagpapangit-ngit sa loob ko ay ang pagnanasa ng tiyo ko kay Alona. Ang sabi makakawala lamang ang kapatid ko kapag tinubos ko na ito. Mga walang hiya. Nagpapakahirap ako para lamang merong maipadala sa kanila. Tinutustusan ko pang pag-aaral ko tapos malalaman ko na lang na ganito palang kalbaryong dinaranas ng mahal kong kapatid. Mas nahihirapan pala siya. Kung alam ko nga lang hindi ko na sana siya iniwan sa kamay ng mga masasamaang budhi naming kadugo. Nagsisisi akong nagtiwala ako ng husto. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang to. Mangiyak-ngiyak niyang kwento rito. Put them behind bars. Hindi tamang ginagawa nila. Parusahan mo sila sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa presinto. Papasunurin ko si Attorney Martinez. Hindi po pwedeng palagpasin ang ganito kasamang gawain. Komento niya habang seryoso ang tingin sa daan. Huwag na. Ako na ang siyang re-resolba sa problemang to. Alam ko kung papaano sa kanila ipaparanas ang karma. Tiimbagang niyang sabi na nagpatango kay Alejandro. Umidlip ka na muna. Mahirap ang sumabak sa gyera ng puyat. Hindi ko kayang matulog. Huwag mo na akong intindihin, sir. Alejandro. Alexa na lang din. Namayani ang katahimikan matapos yon. Madaling araw na rin nang makarating sila ng Mindoro. Halos manghina si Alexa matapos makita ang kalagayan ng kapatid. Bumagsak ang maganda nitong katawan. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. Naging maputla ang dating mapupula nitong mga labi. Ang matingkad nitong buhok ay naging sabog-sabog. Alona, anong ginawa nila sa'yo? Paus niyang tanong. Nanginginig ang mga kamay na sinapo ang payat nitong mukha. Alona, pesteng babae ka, maghanda ka na ng agahan. Nagugutom na kami ng Teopoldo mo. Malakas na sigaw ni Susan. Tiyahin nila. Nagmumula ang boses nito sa banyo. Mas lalong sumiklab ang galit ni Alexa para sa tiyahin, maging sa asawa nito. Ate, natatakot po ako. Shh! Huwag ka nang matakot dahil nandito na si ate. Pang-aalo niya sa kapatid. Nilingon niya si Alejandro. Naintindihan naman ito ang ipinahihiwatig niya. Inilalayan nito ang takot at nanghihina niyang kapatid kapag kuwa'y sinipa ng malakas ang pinto ng bahay. Sinong pangahas na... Namilog ang mga mata ni Susan matapos bumungad ang galit na mukha ng pamangkin. Sinong nagbigay ng karapatang alilain at pagbuhatan niyo ng kamay ang kapatid ko? Anong karapatan niyo? Kuyom ang kamao at malalim ang tinging ipinupukol niya sa tiyahin. Huwag mo akong pagtataasan ng boses! Nasa pamamahay kita! Umalsa ang boses nito. Hindi mo makikita sa kulubot nitong mukha ang takot at pagsisisi sa ginawa sa sariling pamangkin. Ha? Bahay mo? May bahay ka bang talaga? Sa pagkakaalam ko kasi wala. Dahil bahay to ng mga magulang ko. Kulang pang basta na lang kayong palayasin dahil kulang pa yun sa pagpapahirap na ginawa niyo sa kapatid ko. Mabubulok kayo sa bilangguan at yan ang sinisiguro ko. Naiiyak niyang sambit dala ng sobrang galit. Natameme naman ang ginang. Doon pa lamang sumulpot ang asawa nito na animoy 9 na buwang buntis na dahil sa laki ng katawan nito. Kukunin ko ng kapatid ko. Hindi ko siya kailangang tubusin. Pagbabayarin ko kayo, tandaan niyo yan. Pinawi niyang luha kapag kuwa'y pumihit at hinarap ang kapatid. Matamis siya rito ngumiti. Aalis na tayo. Kukunin ka na ni ate, ha? Hinaplos niya ang lumubog na pisngi ng kapatid. Tsaka pinawi ang luhang pumatak sa mga mata nito. Abot-abot ang habag na nararamdaman niya. Sinisisi niya ang sarili. Karamihan sa mga taong malapit sa bahay nila'y nakiusyoso. At maya-maya pa nga'y dumating ang opisyal ng barangay. Doon ay isinalaysay ni Alona ang pagpapahirap na sinapit sa kamay ng mag-asawa. Kaya't nangako ang kapitan na bibigyang hustisya ang hindi makatarungang nangyari dito. Lumipas ang halos 2 buwan. Sa awa naman ng Diyos ay bumuti ang kalagayan ng kapatid ni Alexa. Bumalik na rin ang sigla ng katawan nito.
Nasintensyahan na rin ng 5 taong pagkakakulong ang mag-asawang Poldo at Susan sa tulong ni Alejandro. Nagtapos na rin sa kolehiyo ang dalaga. Marahas na bumuga ng hangin si Alexa dahil ngayon niya na isusuko ang dangal sa lalaking tumulong sa kanila. Ito mismo ang nagsabing tapusin muna ang kolehiyo bago niya isuko ang dangal. Ang kapatid ay sinuportahan niya sa nais nitong online business dahil nakiusap na sa susunod na taon na lamang babalik sa pag-aaral. Ginamit niya ang ibinigay na pera ni Alejandro upang masuportahan ang lahat ng pangangailangan nilang magkapatid. Ipinarenovate niya rin ang bahay nila sa Mindoro nang sa ganon ay mapaupahan nila ito. Ang alam ni Alona ay papasok lamang siya sa trabaho. Iyon kasi ang paalam niya dahil hindi niya kayang sabihin. Lalong hindi niya kayang ipagtapat ang naging kasunduan sa pagitan nila ng lalaki. Dahil tiyak na tututol ito. Mas maiging siya na lamang nakakaalam sa pinasok na desisyon. Your hands are cold. Kinakabahan ka ba? Mahinang tanong ni Alejandro nang gagapin ang palad ng dalagang ngayon nakahiga sa ibabaw ng kanyang kama. Tanging liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa kanila dahil hiniling nitong patayin ang ilaw. Hindi naman maiwasan lalo't ito ang unang beses ko. Matapat niyang tugon. I'll be gentle. I promise. Lumang tugtugin na yan. Gawin mo na nang matapos na tayo. Bagaman nabibingi na sa malakas na kabog ng dibdib ay, hindi niya ipinahalatang abot-abot ang kaba at takot na nararamdaman niya. Naipikit niya na lamang ang mga mata nang siilin siya nito ng halik. Buong akala niya ay magiging agresibo ito ngunit nagkamali siya. Dahil puno ng pag-iingat siya nitong inangkin. Masakit. Hindi niya yun itatanggi ngunit dahil sa matamis nitong halikay, napapawi ang kirot na dulot nito. Sabay nilang inabot ang rurok. Nagpahinga lamang ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay muling pinag-isa ang kanilang katawan. Hindi ka pa ba pagod? Kapag kuway tanong niya. Hindi ako mapapagod. Ito pa lang ang unang beses na ginawa ko ito at sinisigurado kong uulit-ulitin ko pa. Dahil nakaka-adik. Iba yung init na hatid mo sa tuwing dadampi ang balat ko sa'yo. Ngayon lang din ako sa katawan ng isang babae. Paus niyang sabi bago muling ang kini ng malambot at matamis na labi ng dalagang nagpapasabik sa kanya. Madaling araw na rin ang tantanan ni Alejandro ang dalaga. Nakatulog na ito ngunit siya'y sige pa rin. Maingat siyang bumaba ng kama. Kailangan niyang pumasok sa kumpanya dahil meron siyang i-discuss sa mga investors at board member. Meron kasi siyang naisip na ideya na tiyak na papatok sa mga taong gumagamit sa kanyang laro. Buwan-buwan ang pagpapalabas nila ng bagong hero. At sa bonding ito ay plano niyang mas i-improve pa ang larong siya mismo ang gumawa. Tanghali na rin ang magising si Alexa. Wala nang binata sa kanyang tabi ngunit meron itong iniwang gamot at pagkain. May damit na rin na nasa gilid ng kama. Nagkapunit-punit kasi ang suot niya kagabi dahil atat masyado ang lalaki na makuha siya. Ang hapdi, Ginoo ko, para akong kinanyo na. Hoy, kung alam ko lang na mataas ang stamina niya sa ganito sana umatras na lang ako una pa lang. Ngewing reklamo niya. Tumunog ang kanyang cellphone kaya't kinuha niya yon sa side table at kaagad na sinagot. Ate, nasa trabaho ka pa ba? Kanina pa ako nag-aalala kasi sabi mo maaga kang uuwi. Pasensya na bunso hindi na ako nakatawag sa'yo kagabi. Nag-aya kasi si Michi dahil birthday niya. Medyo napasubo sa inuman kaya't dito na ako inabutan ng umaga sa apartment niya. Uuwi na rin naman ako, huwag ka na mag-alala pa ha? Ibinaba niya ng tawag tsaka binalingan ng pagkain. Panay siyang ngiwi sa tuwing hahakbang siya. Nang mainom ang gamot ay minabuti niyang maligo dahil dumikit na sa katawan niya ang panlalaking pabango ni Alejandro. Nakahanda na sana siyang umalis sa silid ng lalaki nang bigla itong tumawag. Kamusta ng pakiramdam mo? Partikular ang nasa pagitan ng mga hita mo. Nag-research kasi ako at ang lumabas ay para daw napaparelisa ang isang babae kapag unang subok niya. Bulgarang ani nito. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Lumaki rin ang butas ng ilong niya matapos mag-ipon ng hangin. Ang gandang pambungad naman yan. Okay ako, huwag ka mag-alala. Pauwi na rin ako.
Magpahatid ka na lang kay Mang Karding. Ibinili naman na kita sa kanya dahil gusto ko makasigurong ligtas kang makakauwi. By the way, I've enjoyed everything that we've done. Thank you. Okay, sige na, ibababa ko na. Wait! Bakit? I just wanted to ask kung nag-enjoy ka rin ba kagabi? I mean, hindi ka naman ba nabitin sa performance ko? Nasobrahan pa nga. Kaya kung ayos lang, napagpahingahin mo muna ako at baka mamaga. Taklesan niyang ani rito. Rinig niyang bahagya nitong pagtawa. Ang sarap sa tenga. Tuloy ay napangiti siya. Sorry, mahirap maging mahinahon sa ibabaw ng kama kapag nadidikit ang balat ko sa iyo eh. O sige na, ingat ka ha. Ito nang nagbaba ng linya. Naiiling niyang isinilid ang cellphone sa bag. Dahan-dahan ang naging paghakbang niya pababa ng mataas na hagdan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Okay ka lang ba, Iha? Tanong ni Ellen, matagal nang naninilbihan sa mansyon. Opo, magandang tanghali po. Magandang tanghali naman sa'yo, Iha. Ibinilin ka ni Alejandro eh. Nasa labas na si Karding. Siya ang maghahatid sa iyo pa uwi. Oo nga po eh. Nasabi na po sa akin ni Alejandro. Sige po, una na po muna ako. Ngumiti siya rito kapag kaway pumihit na at sinikap na maglakad ng tuwid nang walang makapuna. Inihatid nga siya ni Mang Karding sa inuupahang bahay. Nadatnan niyang nagla-live selling ang kapatid niya. Kaya tahimik siyang naupo sa sofa. Hinintay lamang niyang matapos si Elona bago niya kunin ang atensyon nito. Kamusta naman ang pagtitinda dyan sa app kung saan ka nagla-live? Maganda naman ba ang bentahan? Sobrang ganda ng bentahan online ate. Nag-affiliate na rin ako kaya't mas nadadagdagan ng income ko. Kung dati nga 20% lang, ngayon 50% na. Kapag nakapag-ipon ako magpapatayo ako ng sarili kong shop kung saan ako magsisilbing owner. Galak nitong tugon. Hindi niya mapigilan ng mapangiti. Proud siya sa kapatid. Noon pa man ay business-minded na ito. Kung ano-anong inilalako nito noon, may maipambaon lamang. Basta mag-aaral ka pa rin ha. Hindi pwedeng hindi dahil magtatampo sa'yo si ate. Paalala niya rito. Oo naman po ate. Sa panahon ngayon, hindi lang kailangang madiskarte ka. Kailangan may pinag-aralan din. Higit sa lahat, may diploma. Once na pinagsama mong diploma at diskarte, panalo ka na. Gusto kong maging CEO ng sarili kong negosyo balang araw, te. Gusto kong kapag nakamit ko na ang lahat ng mga pinapangarap ko, huwag ka na magtatrabaho. Ako naman ang bahala sa lahat. Ang sarap naman nun. Salamat bunso. Mahal kita. Mahal din kita ate. Tumakbo itong palapit sa kanya at mahigpit na yumakap. Salamat sa pagliligtas sa akin ate ah. Inalis mo ako sa bangungot. Binalik mo yung kulay at sigla na nakalimutan ko noong nasa poder nila ako. Salamat ng sobra ate. Hinaplos niya ang buhok nito at hinagka ng noo. Kapwang may luha sa kanilang mga mata. Luhang pareho nilang alam na sanhiyo ng saya. Lumipas ang maghapon hanggang sa makatanggap silang magkapatid ng pagkaing ipinadala ni Alejandro. Kumain ka ng marami nang bumalik ang lakas mo. Hindi ko kasi kaya maghintay sa iyo ng matagal. Basa niya sa mensaheng pinadala sa kanya ng lalaki. Uy, si ate may ka-text. Si Kuya Alejandro ba yan? Nanunod yung tanong sa kanya ng kapatid habang hinahanda ang libre nilang hapunan. Si Michi, nagpaalam na tutuparin ang pangarap na pag-asenso sa Canada dahil nakabingwit na ng AFAM. Anya dahil matapos niyang mabasa ang mensahe ni Alejandro, ay nagpadala rin ng mensahe ang matalik niyang kaibigan. Ganon? Ikaw ate, kailan mo planong sagutin si Kuya Alejandro? Sira, boss ko lang yun. Nagmagandang loob lang noong sinamahan akong sunduin ka. Teka nga, bakit ba panay kang tudyo? Kasi gusto ko siya para sa'yo. Mukha lang na palagi niyang pasa ng mundo pero sure ako na mabuti siyang tao. Ay, basta ako ang priority ko, ikaw at ang exam sa board nang makapagturo na ako. Tsaka na yung love-love na yan kapag pareho na nating natupad ang mga pangarap natin. Okay, pero ate,
Kapag ready ka na, dun ka kay kuya. Hirit nito. Napailing-iling na lang tuloy siya. Kumain na sila kapag kaway natulog na. 2 oras ang lumipas. Nagulat na lamang si Alexa nang sa pagbukas niya ng pinto ay mukha ng simpatikong si Alejandro ang bumungad sa kanya. Nakapang-office attire pa ito kaya't batid niyang kalalabas lang nito ng kumpanya at dumiretso agad to sa inuupahan niya. Inabot nito sa kanya ang supot ng letsyong manok. Anong ginagawa mo rito? Taka niyang tanong matapos tanggapin ang dala nitong ulam. Sinusundo ka. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko. Wala akong load. Palusot niya kahit na ang totoo ay iniiwasan niya lamang ito. Gusto niya kasi na magkaroon lamang sila ng ugnayan kapag kailangan na siya nito. Iniiwasan niya kasing mapalapit ditong loob niya dahil kapag nangyaring nahulog siya rito at naisip na nitong itigil na ang kanilang ginagawa ay tiyak na masasaktan siya. Nangunot ang noon nito nang bunutin sa bulsa ang cellphone at nagtipa doon hanggang sa mag-vibrate ang cellphone na pinapatugtog niya. Wala ka nang magiging rason para hindi sagutin ang mga text at tawag ko Ngising saad nito. Napailing-iling na lang talaga siya dahil niloadan siya nito ng 1,000. Tuloy ka, maliligo lang muna ako. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto. Iginiya niya rin itong maupo sa kanilang sofa bago niya dalhin sa komedor ang ulam na ibinigay nito. Tinakpan niya yon bago bumalik sa maliit na salas. Nga pala, asan ang kapatid mo? Kapag kuway tanong sa kanya ni Alejandro. Tapos na nitong memoryahin ang bawat sulok ng inuupahan. Bumibili ng mga paninda niya. Maiksi niyang tugon bago sana plano ng pumasok ng banyo nang mapahinto matapos nitong tumikhim. Hindi mo ba ako aayaing samahan ka? Magaling akong magpaligo. Pilyong saad nito. Hindi. Period. No erase. Pinamewangan niya ito tsaka tinapunan ng nagbabantang tingin. Mag-behave ka sir dahil wala tayo sa bahay mo. May makakarinig nachismis pa ako na kumakapit sa mayaman para lang makaahon sa kahirapan. Sorry. Kamot ulong paghingi nito ng paumanhin. Tango na lamang na itugon niya bago ipagpatuloy ang naudlot na planong pagpasok sa banyo. Sa gitna ng pagligo niya, naulunigan niya ang kapatid at ang bisita niya na nagtatawanan. Na-curious siya kaya't minabuti niyang bilisan ang pagligo. Doon niya na isinuot ang dalang pamalit. Ipinulupot niya sa basang buhok ang tuwalya bago lumabas ng banyo. Oo kuya, tapos alam mo ba nanununtok yung si ate? One time nga nun may lalaking nambuli sa akin kasi ang taba-taba ako nung bata pa. Sinumbong ko kay ate tapos nung sinugot niya at sinuntok sa ilong. Hayun, nosebleed. Kaya mula nun wala nang nagdangkapang ibuli ako. Kasi bully plus wrestler ang ate ko. Rinig niyang pagmamayabang ni Alona nang lumapit siya sa mga ito. Lihim siyang napangiti bago tumikhim upang kunin ang atensyon ng dalawa. Nakapamili ka na ba ng lahat ng kailangan mo? Tanong niya bago kunin ang suklay. Tinanggal niyang tuwalya sa buhok bago maupo sa single sofa. Kaharap ng mahabang sofa kung nasan si Alejandro nakaupo. Yap, medyo naparami pa nga pero sure naman akong masosold out lahat. Anito, tumango naman siya. Sasabay ka na ba kay Kuya Alejandro ate? Oo baka umagahin ulit ako dahil merong nagpa-reserve na birthday celebrant sa bar. Kapag ganun, marami ang kailangang gawin. Tambak ang magiging trabaho. Anya, alibay niya lamang yon. Kaya't kita niya sa peripheral vision ng pagguhit ng ngiti sa labi ng lalaki. Ganun ba? Nilingon nitong lalaki. Kuya, kung pwede ihatid mo si ate Ibalik mo siya sa akin ng buo, pwede po ba? Oo naman. Iyahatid ko naman talaga siya pagkatapos ng trabaho niya sa akin. Makahulugang sagot niya. Hindi naman yun binigyang mali siya ni Alona. Dahil alam nitong si Alejandro ang owner ng bar na pinagtatrabahuhan ng kapatid. Nga pala Alona, may dalang pagkain ng boss ko. Yun na lang ang ulamin mo ha? Naroroon sa hapag. Ikaw nang bahala doon. Nauna na kasi akong kumain. Tumayo na siya at kinuha ang shoulder bag. Tara na po sir. Aya niya rito. Tumayo naman ito kagad at malapad sa kanyang ngumiti. Alis na kami Alona. Kumaway siya sa kapatid ni Alexa. Kumaway din naman tong pabalik.
Gusto niya sanang pagbuksan ng dalaga ngunit nauna pa itong pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya't sumunod na lang siya dito at pinasibat na ang kotse. Pagdating nila sa mansyon ay tulog na ang mga katulong dahil maagang ipinatapos ni Alejandro ang mga gawain upang hindi sa kanila makaistorbo. Maliligo lang ako feel at home. Anya sa dalaga nang maisarang pinto ng kanyang kwarto. Doon na siya sa loob nagtanggal ng saplot. Sunod-sunod sa pagbuga ng hangin ang ginawa ni Alexa. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, animoy may sariling pag-iisip ang kanyang mga mata. Dahil kusa yung tumingin sa anim nitong tipak sa tiyan. Nilinis niyang biglang lalamunan ng ngumisi ito dahil nahuli siyang nakatuon ang mga mata sa matigas na parte ng tiyan nito. Lumapit ito sa kanya ng dahan-dahan kaya't nasamyo niyang mabangong pampaligo nito. Napaigtad na lamang siya ng lumundong kama. "Lay on my bed, Alexa." Mahina nitong utos na nagpatayo sa kanyang balahibo. Napalunok siyang muli bago sundin ang nais nitong gawin niya. Pwede mo bang patayin ng ilaw?" Hiling niya na inilingan nito. "Gusto kong pagmasdan ka ng malinaw. Ako naman ang masusunod ngayon." Paos ngunit masuyo nitong sabi bago abutin ang kanyang labi. Napaigtad siya ng damhin nito ang isang bahagi ng kanyang hinaharap. Nabaliwala ang lamig na hatid ng aircon dahil sa kanilang mga katawang nagniningas. Tinugunan niya ang bawat halik at haplos nito dahil iyon ang utos ng kanyang puso. Sa pagkakataong to ay buong puso siyang magpaparaya dahil iyon ang sinisigaw ng puso niya. Bumaba ang labi nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Animoy maninisid na pumailalim ito hanggang sa mangisay siya. Ngumiti ito sa kanya ng matamis bago pumwesto. Pagkagat na lamang ng labi ang tangi niyang nagagawa. Tuluyan siya nitong inangkin hanggang sa sabay nilang abutin ang unang rurok. Batid niyang hindi pa rin matatapos ang dagat-dagatang apoy na kanilang pinagsasaluhan, kaya't hinanda niya na ang sarili. Katulad ng dati ay madaling araw na naman silang natapos. Ngunit sa pagkakataong to ay naunang nakatulog si Alejandro habang siya'y tulalang nakatitig sa kisame. "Tama pa ba to? Naguguluhan na ako. Bakit ganitong nararamdaman ko? Walang pagtutol sa tuwing dadampi ang balat niya sa akin. Nasisiyahan ang puso ko sa tuwing hinahagkan niya ako ng may pangaarok. Ano't ganito nang nararamdaman ko sa kanya?" Gulong-gulo ang kanyang isip. Hindi niya mapangalanan ang kung anumang nararamdaman sa loob. Oras na kaya para tuldukan ang pagiging bedwarmer ko sa'yo? Ititigil ko na ba o magpapatuloy pa ako sa larong alam ko na ako ang magiging talo? Paano kapag nahulog ako sa'yo? Nagagawa mo ba akong saluhin? Mga katanungang walang himig habang nakatitig siya sa payapang natutulog na binata. Umangat ang palad niya't hinaplos ang marunitong balat sa pisngi. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya nang gumalaw ito at kinabig siya't ikinulong sa bisig nito. "Sleep, Alexa." Paus nitong utos sa kanya. "Hindi ko na kaya to. Pwede bang itigil na natin?" Mahinang sambit niya. "Ako ang siyang magsasabi kung ititigil na ba natin o hindi pa. Mananatili ka sa tabi ko. Stay with me until I needed you." Mga katagang nagbigay kirot sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at saka hinintay itong matulog muli ng mahimbing bago niya ito tinalikuran. Masakit dahil para usan lamang siya nito. Nabaliwala ang lahat ng pag-iiwas sa ginagawa niya dahil nahulog pa rin ang loob niya sa lalaking pinag-alayan ng sarili. Maingat niyang inalis ang pagkakadantay nito sa kanyang binte. Pigil hiningang inalis niya rin ang braso nitong nakayakap sa kanya. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang tuluyan siyang makalabas sa mansyon nito. Nag-commute na siyang pauwi. Doon ay ipinagtapat niya sa kapatid ang lahat-lahat nang sa ganun ay makumbinsi niya itong umalis. Sa probinsya ng Bicol ang plano nilang pagtaguan dahil kung sa Mindoro ay madali lamang siyang masusundan ng tinakasang binata. "Anong plano mo ngayon, ate? Paano yung pamangkin ko na dinadala mo? Makakaya mo bang lumaki siya ng walang kinikilalang ama? Magtatanong siya sa'yo. Hahanapin niya ang tatay niya."
2 buwan mahigit na rin ang lisanin nilang Maynila. Binili nila ang loteng ipinagbibili ng tiyuhin, pinsang buo ng kanyang ama. Pansamantala silang nakituloy sa bahay ng mga ito habang ipinapatayo nila ang magiging bahay nilang magkapatid. Sa 1 milyong nakuha niya kay Alejandro, ay meron pa ring natira na siyang gagamitin niya sa panganganak. Walang pag-iingat ang bawat pagsasalo nila, kaya tiyak na meron talagang mabubuong sanggol sa sinapupunan niya. Mag-isa kong palalakihin ang anak ko. Kaya kong gampanan ang pagiging ama't ina sa kanya. Pero hindi mo kayang pantayan ang aruga't pagmamahal ng isang tunay na ama, ate. Bakit ba hindi mo subukang sabihin sa kanya? Malay mo, mahal ka rin pala niya. At papaano kung hindi? Buo ng desisyon ko, Alona. Palalakihin ko ng mag-isang anak ko. Ako ang magiging ina't ama niya. Pinal niyang sagot kapag kuwa'y pinikit na ang mga mata. Napabuntong hininga na lamang si Alona. Hindi niya pwedeng pangunahan ng kapatid. Hahayaan at susuportahan niya na lamang ito. Hindi niya ito pababayaan, maging ang magiging pamangkin niya. Lumipas pang maraming buwan hanggang sa maipanganak na ni Alexa ang supling na nabuo sa ilang gabing pag-angkin sa kanya ni Alejandro. Alexandra, anak ko. Nanunubig ang mga mata niya nang tuluyang masilayan ng maliit niyang anghel. Hinaplos niya ito't maingat na hinagka ng noo. Kamukhang kamukha siya ng tatay niya. Himig iyon ni Alona. Wala siyang naging tugon. Tama naman ang kanyang kapatid. Nakuha ng kanilang anak ang lahat-lahat sa ama nito. Kasarian lamang ang nakuha sa kanya. Ano na, Marquis? 3 taon na ngunit wala ka pa rin na ibibigay na magandang balita sa akin. Nasasayang lang ang perang ibinibigay ko sa'yo. Wala kang silbi. Umalis ka nga sa harapan ko habang nakakapagtimpi pa ako. Tiimbagang niyang palatak sa intusang tao upang hanapin ang babaeng hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Magmula nang iwan siya nito. Kumalma ho muna kayo, sir. Meron na akong nakuhang impormasyon at ngayon ngay nasisiguro ko nang maituturo ko na sa inyo ang eksaktong lokasyon kung nasan si Miss Alexa Mariano. Siguraduhin mo dahil kapag pumalpa ka pa ay talagang pasasabugin ko na yung bungo mo. Gigil niyang banta. Napalunok naman ang lalaki. Hindi nito maitago ang takot. Lumayas ka na nga! Singhal niya rito. Yumuko naman to sa kanya bago lisanin ang kanyang opisina. Alexa, nasan ka na ba't? Ano ba't iniwan mo ko? Bakit mo ko pinangunahan? Sabi ko ako ang magdidesisyon. Sa tingin mo ba habol at mahihibang ako sa iyo kung wala ka lang sa akin? Sa tingin mo ba talaga katawan mo lang ang gusto ko? Pinagsalikop niya ang palad matapos yun ihila mo sa mukha. Matagal na siyang nangungulila sa babaeng unang umangkin, hindi lamang sa kanyang katawan, kung hindi maging sa kanyang puso. Excuse me, sir. Nandito po si Congressman Arnaldo Castañeda. Pukaw sa kanya ng kanyang sekretarya. Otomatikong nagsalubong ang makakapal niyang kilay. Anong ginagawa ng matandang yan dito? Tiimbagang niyang tanong. Sabihin mo wala ako. Utos niya. Tatango pa lang sana ang kanyang sekretarya nang walang paalam na pumasok ang kanyang ama. Anak, anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Sinenyasan niya ang sekretarya na lumabas na. Wala akong kailangan. Gusto lamang kitang makita. Nakita mo na ako. Maayos at humihingi pa naman. Kaya pwede ka na umalis. Malamig niyang pakikitungo rito. Hindi niya magawang ilapit ang sarili dahil tanging ito at ang pamilya lamang nito ang nakakaalam na isa rin siyang Castañeda. Dahil ayaw nitong madungisan ang pangalang iniingatan. Walang alam ang mga tao na panganay siyang anak ng congressman. Masakit yon. Nakaukit ang sakit na yon sa puso niya. Mapatawad mo sana ako sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Nagkulang ako sa iyo bilang ama mo. Patawad, anak. Magbibitiw na ako sa pwesto. Ipakikilala kitang anak ko sa araw din ng pag-alis ko sa sinumpaang tungkulin. Oras na para pamilya naman ang pamahalaan ko. Napabayaan kita, maging ang sarili kong pamilya.
Napuno ng puot ang puso niyong lahat ng dahil sa akin. Patawad. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya itong umiiyak. Ang kilalang congressman na matapang at malakas, heto sa harapan niya, humahagulgol na parang sanggol. Nakuyom niya ang kamao hindi dahil nagngingit-ngit ang kalooban niya, kung hindi dahil naiinis siyang makita itong nagiging mahina. Umalis na ho kayo. Mababa ang tonong pananaboy niya. Nanatili siyang matigas. Hindi ganun kadaling magpatawad. Sobrang lalim ng sugat na ibinao nito sa puso niya. Namalimos siya ng pagmamahal. Ikinaila siya nito. Nakilala lamang siya nito nang mamayagpag na ang pangalan niya sa Asia. Naging proud lamang ito nang mapabilang siya sa mga bilyonaryong negosyante ng Pilipinas. Malungkot na tumalikod ang Ginoo. Sinulyapan pa nito ang panganay na anak bago lisanin ang kumpanya nito. Sa kabilang dako ay masayang namamasyal si Alexa. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Araw ngayon ng Sabado, kaya't nailalabas niya ito. Isa na kasi siyang guro kaya tuwing Sabado at Linggo lamang siya nagkakaroon ng oras na maipasyal ang nag-iisa niyang prinsesa. Sa unang take niya ng board exams ay pumasa siya at nakuha ang lisensya ng pagiging maestra. Sekundarya ang tinuturuan niya. Third year college na rin ang kapatid niya. Pinagsasabay nito ang pag-aaral at ang pag-online business nito, kaya't nakapagpatayo ng sariling shop. Mama, gusto ko po Teyebay. O sige, bibilhin natin ha. Anong color ang gusto mo anak? Blue po, Mama. Okay, bibilhin natin ng blue na teddy bear. Ngiting sambit niya at saka nila itinuro sa sales lady ang napili ng anak. Yay! Atin na po ito, Mama. Yes, baby. Sa'yo na po yan. Ginulo niya ang buhok ng anak nang mahigpit nitong niyakap ang kasing laki lamang nito na laruan. Best friend ko na po siya, Mama. Bibong saad nito. Napangiti naman siya. Inaya niya ng anak na pumunta sa bilihan ng mga ice cream. Anong gusto mong flavor, anak? Chocolate o vanilla o caramel? Chocolate po, Mama. Bulol nitong sabi. Natawa naman siya. Ang cute kasi ng anak niya. May gusto ka pa ba? Magsabi ka lang at bibilihin ni Mama ha? Mama, bibihin po ba ang Papa? Binibili rin daw po ba ang Papa? Inosente nitong tanong habang ine-enjoy ang biniling serbetes. Hindi yun nabibili anak. Iwas sa mga matang sagot niya. Ubusin mo na yan anak dahil uuwi na tayo. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok, tsaka pinunasan ng nagkalat na ice cream sa palibot ng labi nito. Sir, tagumpay ang paghahanap ko ngayon sa babaeng pinapahanap nyo. Ngunit sir, meron siyang kasamang bata eh. Ewan ko lang pero nahahawig siya sa inyo. Kaya hindi malabong anak nyong kargang bata ni Miss Alexa. Bungad ni Marquis sa kanya nang sagutin ang tawag nito. Isang linggo na rin ang nakalipas mula nang bigyan niya ito ng ultimatum. Napatayo siya sa narinig. Sa tansya mo, ilang taon ang bata? Siguro 3 o 4. Panghuhula nito na nagbigay saya sa kanyang puso dahil alam niya sa sarili na anak niya ang tinutukoy nito. Send me the address. Pupunta ako dyan. Maotoridad niyang utos bago ibaba ang tawag. Ipinahanda niya ang pagmamay-aring chopper. Tsaka ibinili ng kumpanya kay Javier na matalik niyang kaibigan at isa rin sa board member ng kanyang kumpanya. Nang marating niya ang ground floor ay sinalubong siya ng ama. Nagmamadali ako, wag ngayon. Anya rito tsaka ito nilagpasan. Lakad takbo niyang tinungo ang parking matapos kunin sa gwardya ang susi ng kanyang sasakyan. Mabilis niyang pinaharurot ang kotse hanggang sa marating ang kinalalagyan ng kanyang chopper. Saan ang destinasyon natin, sir? Tanong sa kanya ng pribado niyang piloto na si Santiago. Sa probinsya ng Albay tayo. Isagad mo ang bilis dahil hindi ako makapaghintay na makitang mag-ina ko. Anya't ibinilin sa tauhan ng sasakyan. Sumampa na siya sa chopper, ganun din ang piloto. Gabi na nang marating nila ang probinsya ng Albay. Pinaghanap niya ng mapagpapahingahang hotel ang kasamang piloto habang siya'y nagpatuloy sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Mabuti na lamang at merong nakakakilala sa tiyuhin ni Alexa, kaya't dito siya nagpahatid.
Sa unang pagkakataon ay nagdasal siya na sana makita niya ang kanyang mag-ina. Naku, napakalaki naman itong ibinigay niyo, sir. Abay, salamat ho. Diyan ho sa bahay na yan. Diyan nakatira ang gurong pamangkin ni Crisostomo. Turo nito sa konkretong bahay. O sige ho, salamat. Bumuga siya ng hangin nang humakbang palapit sa pinto ng bahay. Binalot siya ng pananabik nang marinig ang matinis na tinig ng isang batang babae. Tila hinaplos ang puso niya nang marinig ang mga pahapyaw nitong tanong tungkol sa kanya. Nang hindi na makayanan ng pananabik na makita at mayakap ang kanyang mag-ina, ay kinatok niya ang pinto. Sino yan? Tinig iyon ni Alexa. Hindi niya nagawang sumagot dahil baka hindi na siya nito pagbuksan. Alejandro? Anong... Nandito ako para sa inyo na anak natin. Ano't iniwan mo ko? Nangungulila ako, Alexa. Kinabig niya ito at mahigpit na niyakap. Matagal kitang hinanap, ang anak natin. Bakit mo siya itinago? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nasa tono niya ang hinanakit. Nagpupumiglas to ngunit hindi niya ito hinayaang makawala sa bisig niya. Wala akong dapat ipaliwanag. Binayaran mo lang ang serbisyo ko. Akin lang ang anak ko, kaya't ano't kailangan ko pang ipaalam sa'yo, ha? Ano ba't pinangungunahan mo? Alam mo ba na halos mabaliw ako nang wala akong makuhang impormasyon kung nasan ka na? Mama, tok na po ako. Tuyot na tayo. Natuon naman ang mga mata ni Alejandro. Nanubig ang mga mata niya sa saya. Para silang pinagbiyak na bunga. Kamukhang kamukha niya ang anak. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakayakap niya kay Alexa. Baby, what's your name? Paus niyang tanong. Sino po itaw? Ako ang daddy mo, anak. Tuluyan ang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Namilog ang maliit na mata ng kanilang anak. Malawak itong ngumiti kapag huway dinamba siya ng yakap. Itaw po, Papa to? Itaw po tayayang Papa to? Oo, anak, ako ang papa mo. I'm your daddy. Nagagalak sa tuwang niyakap niyang anak at pinupog ng halik ang matambok nitong mga pisngi. Humagikhik naman to. Yap you, daddy. And I love you too, baby. I love you so much. Kayo ng mami mo. Mahal na mahal ko kayo. I'm sorry kung ngayon lang ako. Hindi kasi alam ni daddy eh. Walang kaalam-alam si daddy na nabubuhay ka na pala sa mundong ito. Pangako ni daddy na hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Bubuin natin ni daddy ang pamilya natin. Huwag lang sana akong pahirapan ni mami. Ang tagpong yun ang mag-amang nagpaantig sa puso ni Alexa. Bagaman nagulat sa ipinagtapat nito ay nanatili siyang bingi. Ayaw niya pa ring umasa. Kuya Alejandro! Sabi ko na nga ba't lilitaw ka't gagampanan ng tungkulin mo sa mag-ina mo eh. Ligawan mo na agad si ate dahil maraming umaaligid-aligid dyan. Sa ganda ba naman ng ate ko hindi talaga malabo na maraming magkandara pa sa kanya kahit na meron siyang anak. Bulalas ni Alona nakadarating lamang. Nanggaling ito sa Flash Express. Marami na naman kasi itong na-ship na mga produkto. I will, Alona. Pakakasalan ko rin ng ate mo ora mismo kapag tinanggap niya na ang pag-ibig ko sa kanya. Ngiting anya matapos kargahin ng nangingiting anak. Mahihirapan ka sa bagay na yan, Mr. Chairman. Kung akong mahal mo, pues ikaw hindi kita mahal. Pagkasabi, tinalikuran niya ito. Gusto niyang takasan ng tagpong to dahil naaapektuhan na naman siya. Tinatraidor siya ng kanyang puso. Mahaba-habang suyuan to. Rinig niyang saad ni Alejandro. Talaga. Mahina niyang usal bago isarado ang pinto ng silid. Bibigyan niya ng oras ang kanyang mag-ama dahil ikaliligaya yon ng kanyang anak. Nasapo niya bigla ang dibdib ng sumandal sa nakasaradong pinto. Ay, nagiging abnormal na naman ang tibok mo. Nagpapakarupo ka na naman, in the end, paiyak-iyak. Ipinilig niya ang ulo. Sinalo niya ang baba nang dumapa sa malambot na kama. Alexa, napatulog ka ng anak natin. Tinig yun ni Alejandro na nagpabalikwas sa kanya. Nakatulugan niya na pala ang paghihintay na ibalik sa kanya ang anak. Bumangon siya at binuksan ang pinto.
Nilakihan niya ang pagkakabukas upang malaya nitong madala ang kanilang anak sa kama. Sige na, ako nang bahala sa anak ko. Anak natin, Alexa. Pagtatama nito, nagkibit balikat lamang siya. Magpahinga ka na rin, gamitin mo yung isang kwarto sa dulo nito. Sambit niya tsaka naupo sa gilid ng kama. Kinumutan niyang anak tsaka inayos ang nagkalat nitong bangs. Gusto kong mag-usap tayo. Demanding ka na naman eh. Hindi mo ba kayang hintayin na ako ang siyang magkukusa? Magpahinga ka na. May tamang oras para sa pag-uusap na gusto mo. Anyat tumabi at yumakap sa anak. Lock the door before you leave, Mr. Castaneda. Anas niya. Rinig niya ang pagbuntong hininga nito. Good night, Alexa. Masuyo nitong sambit bago isarado ang pinto ng silid. Tinungo niya ang sinabing silid ni Alexa. At bago ipahinga ang pagod na katawan, ay tinawagan niya ang kanang kamay upang dalhin sa kanyang sasakyan at ilang gamit dahil tiyak nang matatagalan siya sa lugar na ito. Hindi siya babalik ng Maynila nang hindi kasama ang kanyang mag-ina. Hindi siya aalis hanggat hindi niya napapaamo ang puso ng iniibig na dalaga. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Alejandro. Plano niyang ipaghanda ng agahan ng kanyang mag-ina. Ngunit pagdating niya sa kusina, ay naroroon na si Alexa. Kumakanta-kanta habang hinahalo ang sinangag sa kawali. Napahulukip-kip siya ng sandal sa pader. Nakangiti niyang pinagmamasdan ng mahal na dalaga habang ine-enjoy nito ang musikang sinasabayan pa nito ng pinong pag-indak. Hinintay niyang matapos ang tugtog bago niya ito palakpakan. Wow! I didn't know na marami kang talent, Teacher Mariano. Nagulat ito kaya't natawa siya. Magugulatin ka pa rin pala. Cute gestures, ha? Bakit ang aga mo? Kaswal nitong tanong. Plano ko kasing ipaghanda kayo ng anak natin ng agahan. Ang kaso naunahan mo na ako. Tutulungan na lang kita. Pagpipresenta niya. Inaasahan niyang tututul ito ngunit hindi naman nangyari. Kaya't lumawak palalo ang ngiti sa kanyang labi. Alexa? Kamusta ka? Maayos naman. Ikaw? Ngayon palang naging buo ulit. Nawasa kasi nung iniwan mo ko nang wala ka man lang paalam. Nasaktan ako dahil espesyal ka na sa akin. Hindi lamang ang pagiging bedwarmer ang tingin ko sa'yo. Hindi ka kailanman naging parausan lang sa akin kung yan ang iniisip mo. Yung effort, time and gestures ko ay hindi mo man lang na-appreciate. Dahil ang tingin mo, isang kalokohan lamang na mamagitan sa atin. Gustong gusto ko ang buong pagkatao mo. Sa pagiging tunay mo ko nahulog. Ang bait mo at ang cute mo. The best kang ate, kaibigan at kapartner ko. Napahanga mo ko ng husto. Alam mo ba, excited ako noong gumising ng maaga para batiin ka na magandang umaga at kumain ka na ba. Napangiti mo ko. Ikaw lang ang tanging nakagagawa nito sa akin. Naging tanglaw ka sa daang madilim na tinataha ko. Para akong maamong tupa sa tuwing kasama kita. Ngunit kapag wala ka para akong itim na tupang handang palaging sumugod at manakit. I love you. I really do. Pasensya na kung naramdaman mo sa akin na isa ka lang pampalipas oras. Hindi ko pa kasi noon alam na mahal na pala kita. Tsaka ko lang kasi na-realize nung wala ka na. Buong puso niyang pagtatapat kay Alexa. Alexa, bakit? Pwede ba kitang ligawan? Pwede ko bang paghirapan na makuha ang sagot mo? Can I court you? Ikaw ang bahala. Nagganda utal niyang sagot. Para nang lalabas ang puso niya. Biglaan naman kasi ang confession nito. Hindi siya naging handa. Shock siya sa mga narinig. Hindi lamang pala siya ang nahulog sa kanilang dalawa. Maging ito rin pala. Thank you. Okay, sige ako nalang bahala rito. Pakinalang yung anak natin. Pakitimplahan siya ng gatas. Mamaya-maya lang kasi magigising ng anak natin. Gatas ang una niyang hihingin bago bumangon. Matamis itong ngumiti sa kanya. Kaya't ang buong mukha niya'y nag-iinit. Ang puso niya rin nagwawala. Ginoo ko, ngayon pa ako pinamulahan. Nakakahiya. Anya sa sarili. Umiwas siya upang hindi nito mapansin ang kanyang pamumula.
Nakahinga lamang siya ng maayos nang matapos na nitong timplahan ng gatas ang kanilang anak. Natapos na niyang ihanda ang agahan. Linggo pa lang naman kaya't may oras pa siya para sa kanyang mag-ama. Ate, pupunta ako sa mall ng bayan. Mamimili ako ng mga ititinda ko eh. Kung may iniisip man kayo ni kuya na gawin ay ayos lang sa akin. Enjoy lang kayo ah. I'm sure matutuwa itong maganda at cute kong pamangkin kung magkakaroon na siya ng mini-me. Ngiting anas ni Alona habang kumakain silang lahat. Alona? Pinandilatan niya ang kapatid. Wala kasi talagang preno ang bibig nito. Nakagat niya biglang ibabang labi nang tumawa si Alejandro na sinabayan ng kanyang anak na animoy nakuha at naintindihan ang panunod yun ng tiyahin. Bakit? Wala naman ako sinabing masama oh. Maangat patay mali siya nitong sagot. Ngunit naroroon ang malokong ngiti sa labi nito. Mag-iingat ha, tumawag ka sa akin kapag narong ka na at kapag nakapamili ka na. Bilin niya. Opo. Kumindat sa kanya si Alona kaya't napangiti na lamang siya. Ngunit nawala rin ang humirit na naman ito. Lexa, hingan mo na ng baby sister or brother itong mommy at daddy mo. Alona, yung bibig mo ha. Hayaan mo na. Ani Alejandro sa kanya. Palibhasay nasisiyahan at pabordito ang panunodyo ni Alona. Mama, Daddy, biday niyo ato bebe ah. We will anak, soon. Ngiting pangako ni Alejandro, tsaka hinagka ng noon ang tuwang-tuwa nilang anak. Napailing-iling na lamang si Alexa dahil naging tampulan siya ngayong umaga. Gayon pa man ay masaya siya. Hindi niya lamang yun pinapakita dahil pinangungunahan siya ng hiya. Hindi niya pa kayang aminin ang tunay na nararamdaman. Meron kasi siyang gustong maramdaman at makita. Gusto niyang subukan ang kakayahan ni Alejandro bilang manliligaw niya. Hindi siya nagpapaka-hard to get. Gusto niya lang makilala pa ng lubos ang ama ng kanyang anak. Gusto niyang makita ang good at bad side nito. Tanghali na nang dumating ang inutusan ni Alejandro na dalhin ang mga kailangan niya, partikular ang kanyang sasakyan. Mauna na kayong bumalik ng Maynila ni Santiago. Nasa Vesta Hotel siya ngayon, sunduin mo na lang. Anya sa kanang kamay na si Leo. Inabutan niya ito ng 2 cheque na hindi naman ito tinanggihan dahil wala itong dalang sariling pera. Iabot mo na lang yan kay Santiago. Tukoy niya sa isang cheque. Masusunod boss, salamat dito. Ngiting saad nitong tinanguan niya na lamang. Hinatid niya na lamang ito ng tingin. Sino yun? Tanong ni Alexa. Karga nito ang kanilang anak. Tauhan ko, kain tayo sa labas. Mamasyal na rin tayo at mamili ng kung ano mang gugustuhin ng anak natin. Gusto kong bumawi sa kanya, pati na sayo. Pinisil niya ng marahan ang pisngi ng kanyang mag-ina. Hindi siya nakontento kaya't hinagka niya rin ang noon ng mga ito. I love you baby. Yap you too daddy. Yap mo din po mama. Love na love ko kayo ni mama. May gusto ka pa bang laruan, damit or something? Wala na po. Tukulan tama tayo mama. O sige, magbabanding na lang tayong 3 maghapon. Inalalaya niya ang kanyang mag-ina na makasakay sa kanyang sasakyan. May map naman kaya't madali lamang para sa kanyang humanap ng magandang pasyalan pagkatapos nilang kumain. Sa isang Filipino cuisine nila na napagkasundo ang kumain. Kung todo sa Alejandro sa pag-iistima sa kanyang mag-ina. Lahat ng request ng anak nila ibinibigay niya. Katulad niya, mahilig din ang anak sa dessert, ngunit hindi gaanong matamis. Busog na to, mama, daddy. Hinahaplos pa nitong lumolobong tiyan. Marami kasi talaga itong nakain. Napangiti naman sila. Ang cute ng anak natin. Ngiting saad ni Alejandro. Manang-mana sa'yo. Dagdag niya. Nakuha niya nga lahat sa'yo eh. Wala man lang nakuha sa akin ang anak natin. Kahit na akong nagdala sa kanya. Ang lakas ng jeans mo. Tinabunan yung sa akin. Napapangusong sambit niya. Natawa naman si Alejandro. Sa park nila napiling magpatunaw ng pagkain. Daddy, bimoto ba yun? Turo nito sa mga lobong inilalako. Ilang balloons po ang gusto ng princess ni Daddy? Malambing niyang tanong sa anak. 1 yang po.
Okay, wait mo na lang si daddy rito ah. Bantayan mo si mama. Kapag may naligaw na langaw, itaboy mo, okay po? Ote! Nag-thumbs up pa ito. Natawa na lang ulit sila. Sinunda ni Alexa ng tingin ng lalaking walang palya sa pagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Napakasimpatiko. Wala siyang maipipintas sa ama ng kanyang anak. Hindi na siya magtataka kung bakit halos lahat ng babae sa park ay nakasunod ang mga mata kay Alejandro. Hindi niya masisisi ang kapwa babae dahil talaga namang head turner ang lalaking pabalik na ngayon sa pwesto nila. You're drooling, love. Ngiting ani nito na nagpainit sa magkabilaan niyang pisngi. Assuming, tanggi niya. I love you. Mama, love you daw po sabi ni Daddy. Kinalabit siya ng anak kaya't nakagat niya ang ibabang labi. Mukhang mapapaamin siya ng hindi oras. Hindi yata ako love ng mommy, baby. Kinukuha niya ang simpatya ng anak. Pigil niya ang ngiti dahil pinamumulahan na si Alexa. Mama, yap mo na daddy ko. Pagmamakaawa nito, nagpapi eyes pa ito. Love ko siya anak. Sabi mo yap mo daddy. Utos nito, humalukip-kip pa ito at tumayo sa bench kung saan sila umuupo. I love you Alejandro. Wala na, nasabi niya na. Napaamang na lamang siya nang lumuhod dito at kinuha sa bulsa ang pulang kahon na naglalaman ng singsing na may diamanteng bato sa gitna. Uy, ang aga naman, naliligaw ka pa lang ah. Pinandilatan niya ito. Nahihiya siya dahil natuon ang atensyon sa kanila ng mga taong naroroon sa park na yon. Diba, sabi ko, once na tinanggap mong pag-ibig ko ay pakakasalan kita ora mismo. Kaya naman Alexa Mariano, will you marry me? Will you spend the rest of your life with me? Handa mo ba akong samahan hanggang sa tumanda tayo pareho? Will you be my wife? Masuyo at puno ng senseridad na tanong nito sa kanya. Tila ba tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang tangi niya na lamang nakikita ay ang lalaking bumihag sa puso niya. Mahal niya ito, walang halong duda. Kusang bumagsak ang ilang butil ng luha sa kanyang mga mata nang bumalik sa kanyang lahat ng mga araw na kasama niya ito. Naging manhid siya. Hindi niya man lang napansin ang kakaibang pagtrato nito sa kanya. Para siyang prinsesa kung ingatan nito. Naging bulag siya dahil buong akala niya siya lamang ang umiibig, na siya lamang ang madedehado sa larong nakakapaso na pinasok nila. Alexa, untag nito sa kanya. Nasa tono nitong lungkot sa pag-aakalang tatanggi siya. Matamis siyang ngumiti na nagbigay pag-asa sa maganda nitong mga mata. Oo, Alejandro. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong makasama ka hanggang sa huling hininga ko. Basta't pakiusap ko lang sa'yo na huwag mong sasaktan ng puso ko. Mahal kita noon pa. Naging duwag lamang talaga ako. I'm sorry. Naging selfish ako. Shh. Mahal kita. Mahal na mahal. Isinuot ni Alejandro ang singsing sa kamay ng babaeng pinakamamahal. Hinagka niya ang likod ng palad nito bago tumayo. Pinawi niya ang luha nito at hinagka ng noo. Sa noo lamang muna dahil nanonood ang anak nila. Meron ding iilang mga bata. Palakpakan ng mga tao. Kinongratulate sila. Natatawa na lamang siya dahil hindi niya maintindihan ang ibang sinasabi ng mga tao. Bicol kasi ang gamit na lingwahe ng mga ito. Panay na lamang siyang tango at ngiti sa mga ito. After our wedding, kapatid naman ni Alexandra ang gagawin natin. Kinindatan niya ngayon kanya ng fiancé. Kasalukuyan na nilang sinasaayos ang kanilang magiging kasal. Nag-leave na muna si Alexa sa trabaho, habang si Alejandro naman ay pinanatili ang kaibigang si Javier sa kumpanya, habang abala siya sa kanyang mag-ina. Sa Maynila nila napiling ganapin ang simpleng kasalan. Yun din kasi ang hiling ni Alexa. Hindi na ako kukontra kasi kinukulit na rin talaga ako ng anak natin eh. Gustong gusto niya na ng kapatid. Ganon? Pwede bang gawin na natin ngayon? Pili yung tanong niya. Ay nako, tigilan mo ko ha. Sahanin mo na lang natin. Binibiro lang naman kita.
Halika nga rito. Ibinuka niya ang kamay. Yumakap naman sa kanya si Alexa. I love you. Pangako niya. I love you too. Hindi nawala ang ama ni Alejandro sa espesyal na araw nila ng asawa. Bago pa man kasi ganapin ang pag-iisang dibdib nila ng asawa, ay pinatawad niya ng ama. Isinapubliko siya nito matapos tapusin ang termino. Natanggap na rin siya ng madrasta at ng kaisa-isang kapatid sa ama. Si Alona ay tinutulungan niyang makapagpatayo ng sarili nitong pwesto. Graduate na ito sa college at nagtapos na summa cum laude sa kursong Business Administration. Naging CEO ito ng sariling brand. Ang bahay sa Bicol ay ipinaubaya nila sa tiyo ng magkapatid. Lumipas pang isang buwan at tuluyan silang biniyayaan ng isa pang anak. Ano po name niya, Mama? Tanong ni Alexandra sa kanila. 4 na taon na ito kaya't medyo tuwid na akong magsalita. Kakauwi lamang nila galing sa ospital. 3 araw din siya doon dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Matapos ang panganganak. Alexander, say hi to your baby brother, anak. Inalalayan siya ng asawa na maupo sa kanilang kama. Kinarga din nito ang kanilang anak na hindi mawalang masayang ngiti sa maliit nitong labi. Hello baby ni ate. Love na love ikaw ni ate. Anang maliit nitong tinig at maingit na hinagkan sa labi ang kapatid. Sleep ka na, Mama. Bantay namin ni Daddy ang baby natin. Malambing nitong sabi na nagpangiti sa kanya. Oo nga, Mami. Sleep ka na. Kami nang bahala sa baby boy nating lahat. Masuyong segunda ni Alejandro. Hinaplos niya ang buhok ng asawa. Hirap pa itong kumilos kaya todo siya sa pag-alalay. Para sa kanya'y tama na ang 2 anak. Hindi niya nakasikaya pang mahirapan ng asawa. Hinagka niyang pinakamamahal na babae sa noo at buong maghapong inalagaan ang kanilang mga anak. Hindi mo sa kanya makikita ang pagod dahil masaya siya sa pamilyang binuo nila. Nang babaeng bumihag sa kanyang puso. Ang tanging hiling niya na lamang ay ang magandang kalusugan ng buo niyang pamilya. Wakas.